Hello everyone and welcome to my video presentation about analysis of if-else and if-else-if structures. These are two of the most fundamental building blocks in any programming language used to execute code based on certain conditions. Let's proceed first to if-else statement. The if-else statement checks a condition. If the condition is true, the code block inside if runs. Otherwise, the else block runs. Para mas malinawan pa tayo ay magbibigay ako ng guide. Sa if-else statement ay sa if natin makikita ang condition. At under ng if statement ay ang code kapag totoo ang condition. Sa else naman, sa else statement, dito natin makikita ang code kapag hindi totoo ang condition. At para mas malinawan pa tayo ay magbibigay ako ng example. Makikita nyo sa itaas na meron tayong given na age which is 18. So mag-proceed na tayo sa ating statement. If edad is greater than or equal to 18. Kung yung edad to na given sa itaas ay greater than or equals to 18, ang mapiprint na output natin ay pwede ka nang bumoto. Kung yung edad naman na given sa itaas ay hindi siya greater than or equal to 18, ang lalabas na output ng ating program ay hindi ka pa pwedeng bumoto. So mag-proceed na tayo sa ating next which is if-else-if statement naman. The if-else-if statement is used when you need to check multiple conditions. Magbibigay ako ulit ng guide para mabilis ninyong maunawaan. Kung mapapansin nyo sa ating if-else-if statement ay higit na sa isa ang ating condition. Sa guide na binigay ko ay meron tayong condition 1 at condition 2. Kung saan si condition 1 ay makikita natin sa if statement at si condition 2 naman ay makikita natin sa else if statement. Sa if which is si condition 1 ay dito natin makikita ang code kapag totoo ang condition 1. Sa else if naman which is si condition 2 ay dito natin makikita ang code kapag totoo ang condition 2. At sa last part naman ay ang else. Dito natin makikita ang code kapag walang kondisyon na totoo sa mga given na condition. Magbibigay ako ulit na example. Meron na tayong given na score na nasa itaas which is 85. So try natin gamitin ang score na ito sa ating mga condition. Mag-proceed muna tayo sa ating unang condition. If score is greater than or equal to 90. Substitute natin. If 85 is greater than or equal to 90. So, sa 85 ba is greater than or equal to 90? Diba? Hindi. So, hindi na siya pwede dyan. Tumako na tayo sa ating pangalawang condition. Itry natin siya sa ating pangalawang condition. Else if score is greater than or equal to 80. So, substitute natin yung given score which is 85. Else if 85 is greater than or equal to 80. So, sa 85 ba ay greater than or equal to 80? Diba? Yes. 85 is greater than or equal to 80. So, dito pa pwede ang ating given score na 85. Dito siya magiging accurate. So, ang kalalabasan ng ating program ay grade mo ay B. Kasi, sa condition to siya, pwede. So, kung paano kung yung given score ay pinalitan ko ng 70. I-try nyo nga siya sa ating condition 1. 70 is greater than or equal to 90 ba? Diba? Hindi. Try natin siya sa ating condition 2. Else if 70 is greater than or equal to 80. Diba? Hindi rin siya pwede. So, ang kalalabasan na output ng ating program ay grade mo ay C. Ang else ang magiging output nun. Kasi hindi siya pwede sa ating dalawang condition.